The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 1, Their First Meet. Farrea Red Leviathan. May good news ako sa'yo, girl. Matinis na sigaw ni Drethea na super OA kong best friend. Ako nga pala si Farrea, but you can also call me Red for short. Hughes. Ano ka ba naman, Drethea? Ang aga-aga naman mambulabog niyang bunganga mo. Baka magising sina papa at mama sa ingay mo, gaga ka talaga. Mabilis akong bumaba sa hagdan ng bahay namin at tumakbo papuntang gate ng bahay para mapagbuksan ko siya. Ang ingay kasi, baka pati ako ay mapag-alitan sa ginagawa niya. Ano bang ginagawa mo dito, ha? Kakagising ko lang tapos bunganga mo agad na walang preno ang bubungad sa kin. Nagpamewang siya at inirapan ako. May chismis kasi ako sa'yo, ayaw mo, sabi niya at paulit-ulit akong inirapan. Di uuwi na lang ako. At akmang maglalakad na siya paalis nang makonsensya naman ako at hinailan na lang siya pabalik. Okay, may kikinig na ako, ang OA mo kasi. Ano ba kasi yon, ha? Sabi ko at tinitigan lang siya. Muling bumalik ang ngiti sa labi niya at pananabik na magkwento sa akin. Kasi sabi ni Mommy ay naghahanap daw ng isang yaya ang kaibigan niya. At naisip kong ikaw ang I-recommend doon. Bigla namang nanlaki ang mga mata ko. Totoo ba? Napasigaw na rin ako. Tumango-tango siyang parang timang. Oo nga. Heto na nga ang chance mo para magkaroon ka na ng trabaho at makatulong kina tita at tito. Nasasayahang sabi pa niya. Sabi ni Mom sa akin pwede ka na raw magsimula sa susunod na linggo kasi aalis daw ang kaibigan niya at ang asawa nito papuntang ibang bansa kaya kailangan mo nang maging ready. Sigaw ito ng sigaw na parang excited pa ito kaysa sa akin. Ang OA nga naman, hahaha. Anong gagawin ko? Lumapit ito sa akin at ngumiti ng pagkalapad-lapad. Siyempre, mag-shopping date tayo. Magsasalita sana ako para umangal kasi wala akong pera ngayon para gumala kaya nga ako sobrang nasiyahan na may offer na trabaho sa akin. At, may treat. Don't ya worry. Sabi niya sabay kindat sa akin. Kasalukuyan kaming kumakain ng almusal ngayon dito sa bahay at naikwento ko na rin kina mama at papa ang magandang balita mula kay Drethea. Kailan daw ang simula mong magtrabaho, anak? Tanong sa akin ni papa habang nasa hapag kamit kumakain. Sa susunod na linggo daw po, papa. Tumango naman silang sabay ni mama at pumalakpak naman ang nakababata kong kapatid na si Shikena. Nasa edad 19 na taon na siya at nasa first year college na. Excited na nga ako, Ilang taong gulang na ba ang aalagaan mong bata anak? Tanong naman ni mama. Ibinaba ko na muna ang kubyertos ko at ngumiti kay mama. Hindi ko po alam, mama, Hindi po nasabi sa akin ni Drethea kanina at nakalimutan ko ding tanungin. Ganon ba? Naway mababait naman iyan at hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo, sambit ni mama sa akin at ngumiti ng malumanay. Sana nga po, girl. Anong gusto mo ngayon? Wala naman talaga akong gusto. Sapat na sa akin na may trabaho na akong papasukan sa susunod na linggo at hindi na kailangan pang gumala at ikaw pa ang gagastos. Pinagsasabi mo, kaibigan kaya kita. Palagi mo na lang tinatanggihan ang offer ko sa'yo, malapit na akong magtampo. Aniya sabay pout ng kanyang labi. Tumawa naman ako, mukha kang pato. Ang arte mo naman. Ko na nga itong nililibre tapos ikaw pa itong ganyan. Inaaway mo pa ako. Niyakap ko na lang siya. Oo na. Papayag na akong libre mo pero ako na lang ang pipili, baka kung anong pagbibilihin mo dyan at sobrang mahal pa naman ng mga taste mo. Ano ka ba naman? Pera ko naman ito, Gusto ko lang naman na maging masaya ka din kahit minsan. Palagi ka na lang nagiging praktikal at nakakalimutan mo nang magsaya din kung minsan. Ito ang dahilan bakit ang swerte ko sa kanya kasi nga ang bait-bait niya at kahit na hindi kami pareho ng estado sa buhay ay tanggap niya pa rin ako bilang kaibigan niya. Mayaman man siya at mahirap lang ako pero hindi ko kailanman naramdaman na hinusgahan niya ang pagkatao ko. Salamat sa lahat, Drethea. Hindi ko talaga alam kung paano pa ako makakapagpasalamat sa iyo. No biggies. Para saan pat magkaibigan tayo. At naglakad-lakad na nga kami sa buong mall.
Inabot na kami ng tanghali sa paglilibot kaya nakaramdam na rin ako ng gutom at sakit sa paa kaya ay napagdesisyonan kong magpahinga na lang muna kami at kumain sa isang fast food resto. Grabe, tirik na ang araw, girl. It's so hot. Nagugutom na talaga ako at ang bigat nitong mga dala natin. Reklamo ko. Sorry, girl. Nalimutan ko kasing magdala ng bodyguard o yaya para may mag-alalay sa atin dahil sa sobrang excited ko kanina. Okay lang, malaking abala pa iyon sa inyo, eh. Dali-dali na kaming pumasok sa resto at agad din namang nag-order si Dorothea. Matanong ko lang, Dry. Ilang taon na yung aalagaan ko? Napatigil naman siya sa pagkain. Oo nga pala, hindi ko na itanong kay mami noong isang araw. Okay lang naman. Nagpatuloy na lang kami sa pagkain. Pauwi na kami ngayon, kailangan na namin makauwi kasi baka gabihin kami sa daan at mapag-alitan kaming pareho. Habang pumapara kami ng sasakyan nang biglang may humarurot na kotse sa harap namin. Abay ang bastos naman nitong mga to. Kita namang may tao dito ah. May balak ba silang patayin tayo? Inis na sabi ko. Hinintay naming makababa sa kotse ang nagmamaneho bago kami lumapit doon. Hoy, kuya naman. Hindi mo man lang ba nakitang may tao sa gilid? Inis na bulalas ni Dorothea. Ako naman ay masamang tinignan ang lalaking parang driver lang yata kasi naka-uniform ito. Ay, mga ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadya, nagmamadali po kasi itong mga amo ko. Namumot lang sabi nito. Magsasalita pa sana ako at sasabihing huwag na lang uulitin nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at isa-isang lumabas ang tatlong lalaki, mga babae pala. What the heck, kuyang driver? Bakit hindi mo kami pinagbuksan? Alam mo namang nagmamadali kami, right? Marteng sabi nung isa sa kanila habang tumango pa yung isa at ang ikatloy na natiling tahimik. Sorry po, mga madam. Paumanhin ng driver nila. Nagkatinginan naman kami ni Dorothea at kumunot ang mga noo namin. Let's go. Sabi pa ulit nung nagreklamo at naunang maglakad pero sumulyap muna siya sa amin bago siya naglakad na parang nasa runway. Sumulyap din ang dalawang lalaki sa amin bago tuluyang sumunod doon sa naunang lalaki. Girl, ang pogi. Akak, kinikilig na sabi ni Dorothea. Tinaasan ko siya ng kilay. Pogi nga, babae naman. Natatawang sabi ko at nakitawa na rin siya. Sayang sila, tawa pa ng Bruhilda at umalis na kami doon. Nagsorry din ulit ang driver at dahil pogi naman daw ang tatlong amo nito ay sabi ni Dorothea na patawarin na lang daw. Continue. Kung nakarating ka dito sa dulo pahingin naman ng subscribe at like kita-kita sa susunod na chapter.